Ginagawa mo akong hayop, sir. Nananakit pa po. Opo, sir. Tapos ma'am, si Kabit ang pakilala niya asawa. Opo, Tapos sir. ang pakilala niya sa inyo, nanay. Ang gusto nilang paalagaan sa akin yan. Dapat lang alagaan mo, misis mo. Alangan pa naman, di mo siya alagaan. Pwedeng mag-request. Pwedeng pang-therapy ako. O sige po, sige po. 1, 2, Ginawa ng Diyos 3, 4, 5. Ito ha, kalahating taong sweldo ng anak mo, binibigay niya para sa'yo. 24. Kaya maraming salamat. 25, dagdag 1,000 pamasahe. Yes. Plus pustiso, plus therapy. Plus pakukulong natin tong hinayupak na mister mo. Kumusta na kayo, Nay? Mamagan ng loob ko kasi napunta ka sa turbo. Nasabi ko ang problema ko, tinulungan niya ako. Siya lang makakutulong sa akin ni Sir Turbo. Sinabi yung asawa ko, tinagagaya ka. Sabi na sa akin, kumukulo ang dugo ko sa'yo. Sabi, walang karapatan sa akin. Sabi niya, sir, ano nga bula-buli mo sa akin pera, wala kayong karapatan sa akin. Nagalit po siya sa amin. Bakit po kami pumunta doon? Wala naman daw po kaming pruwebang sa mga ginagawa niya. Galit na galit po siya, sumisigaw sa amin. Kaya nagalit din po kami sa kanya. Hindi po mangyayari lahat ng tupakang hindi mo ginawa mga bagay na hindi namin gusto, lalo na kay mama. So, nag-umpisa ba na maging ganito si Sir nung nagkasakit na si Ma'am? Nung lumabas po, nung na-stroke po siya doon sa ospital, inaalagaan po niya. Hanggang sa umuwi po siya dito, inalagaan po niya. Tapos, Kailan nag-umpisa? mag-iisang taon na pong na-stroke si mama. Doon na po siya nagsimulang magbiyabiyahe papuntang Bulacan, Pampanga. Tapos, isang araw na lang po sinabi niya doon siya magtatrabaho para mas malaki daw yung kita niya doon. Naniniwala naman po si mama kasi mas makakatulong po yun sa kanya, sa gamot tsaka therapy niya. Pero nagpapadala ba siya nung nagtatrabaho siya sa Bulacan? Nung pumunta na po siya doon, di na po mama. Wala na. Siya pa nga po yung humihing kay mama. Ano sinasabi naman ng babae sa inyo? Sabi niya, wala kang karapatan sa among wag kasi mahal niya ako. Sinanguno ka, yung puso na sa akin, yung papel-papel lang yun. Di ba may nagsabi rin na si nanay pinakilalang misis? Opo, ma'am. Tapos si Kabet, siya daw yung Kilalang asawa. Sino ang pinakilala ng tatay nyo? Nung pumunta po sa Pampanga si mama, pinakilala niyang nanay niya, ma'am. Kasi parang natatakot siya na sabihin na totoong asawa niya, ma'am. Kaya yun. Parang Di na rin kinakahiya niya nakapagsalita si ma'am Opo, or ma'am. ganon? Anong masasabi nyo sa ginawa ni Papa sa inyo? Iniwan kayo, inabando na kayo, tas ng babae pa. Masakit po. Yung gusto lang namin makausap sa in-person para masabi namin yung gusto namin sabihin sa kanya. Na kahit ganun yung ginawa niya, ma'am, papa pa rin namin siya. Gusto nila, mami, magsampa ng kaso. Okay lang sa inyo na masampahan na ng kaso papa ninyo sa ginawa niya? Opo. Actually, sinusubukan pa rin naman natin kausapin siya. Pero siya yung hindi nakikipag-communicate sa atin. So, kung mapanood man yan to, ano na lang gusto mong sabihin natin sa tatay mo? For sure, 100% mapapanood niyo to. Pwede makipag-usap ka na lang ng maayos. Baka sakaling mapatawad ka pa namin kung makipag-usap ka ng maayos, Papa. Kayo ba, gusto nyong maayos pa yung family ninyo? Mabuo? Oo naman po. Ikaw, ate, gusto mo ba mabuo pa yung pamilya ninyo? Opo, ma'am. Anong masasabi mo na iniwan kayo ni Papa mo? Pa, bumalik ka na. Bumalik ka na dito pa. Dito ka na lang trabaho, Papa. Ano masasabi mo? Magsasampa na ng kaso si nanay. Okay lang sa inyo? Opo. Sa akin po kasi, gusto ko lang naman, pag pumunta siya dito, hindi po siya makikipag-away kay mama. Makipag-usap po siya ng maayos. Siya po yung dapat niyang unang kausapin bago po kami.
para po kung ano po yung pag-uusapan nila, kami na rin po bale kung anong dapat namin sabihin sa kanya. Ma'am, kayo, Nay, buo na ba yung desisyon nyo magsampa ng kaso? Ma'am, Nay, anong huling mensahe mo dun sa kabit, saka dun sa asawa ninyo? nanay ka naman. Kung walang asawa, maghanap ka ng walang asawa. Ikaw na awa sa amin, yung balaan namin. Ikaw ang kakalagayan ko. Anong madaramdaman mo? Yung isang nanay ako, gusto ko pa po yung pamilya namin. Paghanap ka ng walang asawa. Walang asawa sa paghanap mo. Nila matadamay, di ba? Di ba na ako may paghanap mo? So, Captain, based po dito sa pagkalap natin ng information about kay nanay dito sa nangyari, ano po ba ang pwede nating isampang kaso? Ano yung magiging proseso natin, sir, para maisampa natin yung kaso today? Initial inquiry na kinandak namin kay mother, nagkaroon siya ng parang may economic abuse at saka psychological distress na nangyari sa kanya kasi iniwan siya ng asawa niya, di na nagbibigay ng suporta. Given na may 7 siyang anak, nagdudulot ito ng parang pagkabalisa at anxiety sa biktima natin. So, papasok siya sa RA 9262 na Bausi. Ano ba ang pwede pa natin gagawin, sir? Kukuhanan na ba siya na salaysay? And yung mga iba pang mga needed na ma-assist natin, sir, ano pa po ba? Outrightly, ma'am, kukunin ng policewoman natin siya ng salaysay para maibigay niya lahat yung mga detalye. Afterwards, pupunta tayo sa PSA, ma'am, kasi may kulang na 2 birth certificate na magiging attachment ng case folder natin. So, ito na ma'am, kahapon ay nakapag-file na tayo ng kaso at maliban po sa nais ninyo na makapagsampa laban sa asawa ninyo, ay gusto rin ni Idol Raffy, ma'am, na mapatherapy kayo. Lalo na matagal na. Kailan ang huling therapy nyo ba, ma'am? 2022, ma'am. 21. Nay, gusto namin ay mas makalakad ka na ng maayos. So, maging malaking tulong itong therapy na gagawin natin. At si Senator na po ang bahala sa therapy ninyo, ma'am. Siya na po ang magpo-provide para pupunta na lang kayo ng hospital. Si Idol na po bahala lahat doon. So ma'am, kanina ay nakausap privately ni Doc si nanay at chinek up niya. So based po sa pag-check up kina nanay, ano ba ang diagnosis or bilin ng doktor? Bale si Mami, na-stroke siya year 2019. Nag-start naman siya ng therapy pero natigil lang due to financial problem. So, ito yung mga binigay ni Doc na gagawin sa kanya. Meron kaming ilalagay na machine, electrical stimulator, para lumakas lalo yung kamay siya paa niya sa left. Tapos may mga stretching kasi medyo nag-stiff na yung mga muscles niya. Para mas lumakas siya, mas maganda yung lakad niya. Wala na po kayong kailangan problemahin, Nay. Dahil si Senator na po ang magfa-fund sa kailangan ninyo. At hawak ko na po ngayon, ma'am, ito pong guarantee letter natin from Senator Raffy and of course AXIS natin from Congresswoman Jocelyn Tulfo. At ito, Nay, ay nagkakahalaga po ng 100,000 pesos. So, ito na, i-consume lang natin to na. Tapos, kung may kulangin pa man, depende sa kung gaano katagal yung magiging therapy ninyo. Maraming salamat. Thank you, Senator po. Thank you.
kanina chinek up niyo siya, Doc. So, kumusta ba, Doc? At ano ang best natin gawin ngayon kay nanay para magkapustiso po siya? Ang pinaka-best po na treatment sa kanya is yung bunutin na po yung lahat ng natitirang ngipin niya dahil mga pudpud na po, RF na, at saka sa age niya po, hindi na din pwede ang root canal at ang pinaka-best na treatment na lang is bunot talaga at kabitan ng pustiso. Okay, Nay. So, Nay, bubunutan ka na daw ngayon. Excited ka na ba, Nay? O kinakabahan ka? Excited, ma'am. Bunutan ko muna siya after siguro mga 2 to 3 weeks, pwede na siyang sukatan for dentures. Eto na, Nay Rowena, and of course kay Ate Joanna, ito na po yung bonus. Nay, sorpresa pa ni Idol Rafi pa bonus sa inyo. Groceries, mga delata, sabon, and of course, bigas at mga pampers, Nay. Nabanggit yung kailangan ninyo. So, hindi ko makalimutan ito binigay nyo sa akin. Therapy, nagkito, kung makulong niya asawa ko. At of course, kay Ate Joanna, ito hawak niya rin, Nay. Ito na yung na-file nating kaso kahapon. At antayin na lang natin yung hearing, Nay. At pag dumating yung hearing, and hopefully, Nay, ay pagdating sa korte, doon na ho kayo magkausap-usap kung mabigyan pa ng pagkakataon na humarap sa atin or sa inyo po, si tatay. Sir Rafi, maraming salamat po unang-una sa pagsampa po ng kaso kay Papa. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Jocelyn, sa CIS kasi mapapatuloy na rin po yung therapy tsaka yung papangipin po ni Mama. Tsaka maraming salamat din po dito sa mga Punos Groceries. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rafi and Ma'am Jocelyn. Ang target natin ngayon kay nanay, yung papabatain natin siya. Yun, kaya tiwala ka lang nanay, ako yung bahala sa'yo.
ka, ma'am, ng 20 years. Ano sa pakiramdam mo? Masaya. Maraming salamat, Senador Torquato. Pero syempre, ma'am, hindi naman kompleto kung ganyan lang kayo, di ba? Pambahay yung outfit nyo. Kaya naman, dinagdagan na rin yan ni Senator kanina habang ginugupitan kayo, mini-makeover. Namili na rin po kami, ma'am, ng mga bagong damit ninyo. So, ready ka na, ma'am? Mag-ano na tayo? Salamat, Senador Torquato. Maraming salamat. Ito na, tignan niyo na yung result. Ito po. Oh, di ba? Ang ganda. Parang bumata siya. Mga 25 years old na lang si nanay. Di ba? Thank you to. Unang-una niyang Diyos ang nawa dahil ni Senator pa, Ma'am Jocelyn. Yan na lang dahil Senator pa. Maraming salamat. Thank you, mga staff niyo. Sir Rafi Tulfo, Ma'am Jocelyn, maraming salamat po dahil nasagot na po yung therapist ni Mama at saka nakapangipin na rin po siya at hindi niyo po pinabayaan yung kaso namin laban kay Papa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ka po. Ang mapahiya, ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga tao.